Hello guys, welcome back to our channel. This is Boy Ipon, and today we're going to talk about these recent things that happening around Semirara in Mining Power Corporation. So yesterday it was announced by Inquirer and Insider.ph na ito daw President and COO na si Maria Cristina Gotchanon ng SEC bought 400,000 shares of SEC sa mga nakalipas na araw at around 26 pesos a piece, no? So to provide critical support for SEC. So eto siya, no, medyo nakangiti siya ngayon. Ewan ko. Parang merong sinasabi yung ngiti ni Mr. Maria Cristina parang ngiting tagumpay Kitang-kita niyo naman sa picture, mukhang ngiting tagumpay, di ba? So, sabi dito, Gotchanon, a son of the billionaire Consunji family, purchased 404,600 SEC shares at 25.90 to 26.65 per share. The combined purchases were valued at about 10.7 million. So, kailangan po talaga nilang i-announce yan kasi bawal po kapag member ka ng board na hindi mo i-announce. So, kailangan po talaga nilang i-announce na namili sila ng shares. So the shares were acquired on February 23, days after company managers led by Tycoon Isidro Consunji told analysts they were confident in securing the coal mining contract in Semirara Island if it's open up for bidding. SEC shares slipped 0.19% to 26.55 per share on Tuesday. So medyo confident si Mrs. o Miss ba to si Maria Cristina na mapapanalunan nila yung kontrata, kaya siguro siya ay namimili ng shares kasi hindi biro, 400,000 shares, that's 11 million pesos out of your own pocket. So sobrang yaman ni Madam. Siya na yung sumuporta doon sa company para tumulong doon sa presyo sa pagpigil ng massive sell-off nung nakaraang week. So at sabi pa na ni Sir Nico Franco ng Abaco Securities, told Insider PH it was unlikely rival bidders would step in. So merong mga naririnig tayo na si MVP, pwedeng tumingin na magbid talaga dito sa kontrata na to. Pero sabi niya, nobody has the technical and institutional expertise that they have, specifically in relation to the issue of water seepage into the mine which is below sea level. I don't think anyone else would want to take on the risk that the seawall barrier would get breached under their watch. Ecologic and economic nightmare, So, yun ang sabi ni Sir Nico Franco of Abaco Securities. At saka, isa ring napansin ko dito, sa SEC and MVP, Etong dalawang kumpanya na to, medyo parang may collaboration to mapapansin naman natin yan, kahit sa Maynilad, they are partners, 55% ng Maynilad owned by MVP, and I think 25% to 30% owned by Consunji. So siguro nag-uusap din tong dalawang kumpanya na to, kasi hindi ka naman magpa-partner sa isang malaking kumpanya kung pag sa mga ganitong mga bidding parehas pa kayong maglalaban, So I really don't think there will be a massive fight between these two on this bid, regarding dito sa contract na to sa SEC sa parating na bidding. Pero yun nga, ito yung inaantabayanan lalo na ng mga taong merong hawak ng SEC. Pero yun nga, nahiya naman ako kay Madam kasi yung hawak ko lang po na SEC is around 1,000 shares lang. versus naman kay 400,000. Kadami namang ng share versus sa atin. Pero yun nga, syempre kahit papaano, 'di ba, kung may taya ka naman sa SEC, kahit papaano, 'di ba, titignan mo rin kasi kahit medyo may maliit kang investment, 'di ba? Masaya kasi you're part of that issue. So, sa mga may hawak ng SEC, sabi dito sa news, SEC has the most advantageous. Kumbaga 65 to 35 to Pero merong posibilidad pa rin na merong upset,
'di ba? Sabi nga meron pa ring upset kasi nakikitang laban dito is Meralco versus Semirara, no, versus the DMC Consunji family. Yun yung pinalalabas, no, pero I don't think these two corporations I don't think there are rivalry, no. Pwede collaboration between the two, no, pero it's mere speculation on our part. Pero yun nga, this gives us kung si Miss Maria Cristina Gochano nagre-raise ng 400,000 shares, paano pa naman yung 1,000 shares natin? Yung mga retail traders na pa 10,000 shares lang, 1,000 shares, di ba? Para sa kanya, meron siyang confidence na mapapanalo na. Kumbaga sa taya pa lang, or sa taya pa lang, ang laki ng taya ni Madam. Hindi lang naman ito yung shares niya, no, sa company. Ito lang yung binili niya nung nakaraang linggo, no, at just to support the price. Pero hindi mo alam kung magkano yung may-ari niya dyan. Maybe 100 million, 200 million, 300 million. Di natin masyadong alam kung magkano yung may-ari niya, no. So siya, confident siya na mapapanalunan nila yung kontrata, and if the contract goes south, malaki yung mawawala sa kanya versus sa mga retail traders na pailan-ilan lang yung mga shares na hawak. Pero yun nga, ganun pa man, no, people are scared, no. Syempre hindi natin mawawala sa kanila na matakot, no, yung mga taong nagbenta, no. Natural lang naman, no, mapapabenta ka kasi from positive to negative percent, no, dami, negative 21% in one day, then followed by another 17%. Mapapabenta ka talaga to, hindi ka talaga trained sa mga ganung pagkakataon, mawawasak talaga yung yung confidence mo. Pero yun nga, eventually nakita naman natin yung SEC, ito medyo nagkaroon ng konting rebound, no, at around 26.55, no, kumakatok sa 27 na yung presyo niya ulit, coming from 21 pesos, no. So sa napakaikling panahon lang yun, guys, in just a few days nagkaroon ng sobrang volatility because of the uncertainty na hatid ni SEC para sa mga investors. Pero yun nga, Madam Maria Cristina Gochano, the Semirara President and COO, no? Wala siyang takot na namili ng shares to support the price, kasi sabi nga natin, no, nung nakaraan, nakuha yung prediction natin na 21 pesos may hit, 'di ba? Sabi ko dun sa last vlog about SEC, na hit talaga yung 21 pesos. Tapos nagkaroon ng rally going back, no, relief rally pabalik sa taas. So nagkaroon talaga ng ganun kasi 2 days boom boom, sabay nagkaroon ng rebound. Ang grabe, no, lala talaga. So yung ang lala niyan, ang lala ng pakaramdam niyan kung napabenta ka talaga sa 21 something, no. Tapos biglang umakat yung presyo kinabukasan ng mga around ang laking ding percent, 19% din yata, no, nung pagbalik niya. Ganun din yung binalik niya nung second day. So sobrang yun, balitaktakan yun. Kumbaga kung ikaw may hawak ng 100 or 500,000 worth of shares ng SEC, talagang magpapanik ka kung hindi mo kayang hawakan yung volume. Pero sa mga kagaya ko na maliit lang yung shares, nahawakan natin, no. Nahawakan natin kasi konti lang, no, around 1,000 shares na magkano ba, 7,000 pesos yata yung shares natin ng SEC. Sobrang onti lang talaga, kaya kahit may bumagsak ng ganun, kayang mong hawakan kasi onti lang. Pero iba talaga ang usapan pag malaki yung shares na hawak mo, and hindi natin masisisi yung mga napabenta, no, around 21. Pero yun nga, sadly, it's a massive sell-off din talaga. So mahirap hawakan. Also ngayon na mayroong mga uncertainty na ganito, there will be an upcoming bidding over the next 3 months yata, no. May 3 buwan pa ata to bago magkaroon ng bidding. Pero yun nga, no, confidence itong si Nikki Franco ng Abacus, si Miss Maria Cristina, confident sila na they have the upper leg, no, dito sa magiging bidding sa SEC. So
Tignan natin, no? Ayan, nasa balita na yan. Tignan natin kung paano magre-react yung market tomorrow, no? Bukas, tignan natin kung paano magre-react ng market kasi itong balita na to kahapon lang to in-announce at yung ibang news na to yung sa Inquirer after the market pa to in-announce. So, ang magiging effect ng balita na yan will be tomorrow. Siyempre, kakalat pa yan, i-share pa yan ng mga tao. Pwede yung mga nagbentahan, no? Mapapaisip sila. Ewan ko, siguro magiging toxic na sa kanila bumalik dito sa SEC. Kung napabenta ka na kasi, iba na yung pakaramdam mo niyan eh. So, yung mga iba naman na wala pang SEC, they will maybe looking up to it kasi attractive din yung dividends eh. Kung susuriin nyo, yung dividend ng SEC, nasa around 14% din yan. No? Mataas-taas din yung dividends na ibibigay ni SEC kapag in-announce mo. Magiging magnet din siya sa presyo pataas kapag na-announce na yung dividends this first quarter. So, it's still on the table yung dividends kasi alam ko April yata pinamimigay ngayon or last week ng March yung unang wave ng dividends sa taon. So, it will also be a magnet papunta sa taas na tutulong para maibalik no kahit papaano yung presyo sa taas ng SEC. So, yun lang sa ngayon, no. That is our take for today and good luck kay Miss Maria Cristina Gutierrez na sumasalag sa mga nagbebenta sa massive sell-off ng Semirara. Pero tayo, maliit lang naman yung Semirara natin, around 7,000 plus pesos. So, we still have a bet, no? Masarap din tignan na kung panoorin pag meron kang konti. So, yun lang sa ngayon, guys. I hope sa mga SEC, no? Kapit lang tayo, guys. Hold lang. Tignan natin, no? Tignan natin kasi pag tumama tayo dito, guys, hindi lang 13 years yung extension magiging 25 full year contract kapag tayong nanalo. Kasi ang ine-extend lang natin, di ba, 13 years. Pero ngayon, pag nanalo sila sa contract, full 25 years and additional another next 25 years for extension if aabot pa tayo sa mga ganung panahon, kung buhay pa tayo nun. No? So, yun lang po, guys. Good luck po sa inyong lahat and see you in my next video.